Hi everyone! Welcome back again sa my channel, this is Dewana Vlog. So for this video ay pag-uusapan natin kung ano ba ang dapat natin gawin or dapat nating malaman bago ang flight natin. Meron kasi akong isang subscriber na nag-comment na nagtatanong siya about sa if kung meron nga ba daw free wifi dito pagdating sa Hong Kong. So ayan, i-share ko na lang sa inyo based sa experience ko from the start. Mula nung tinawagan kami na may flight na kami at then nung time na in-orient kami. So sa orientation day, sasabihin sa inyo yung mga gagawin nyo, no? Din yung mga bawal sa hand carry, din yung luggage. Yan yung number 1 na pinapaalala. Ewan ko lang ngayon if allowed na kasi dati mahigpit sila kasi panahon pa ni pandemic. So ang allowed lang nila na luggage ay medium size. Kumbaga, yung kaya mo lang buhatin. So kung malaki na yung luggage mo, pag nakita nila dahil papapalitan yan sa'yo. So meron pa rin talagang matitigas ang ulo. Ayan. Ang ginagawa nila dahil tinatago nila, nagbe-bid space sila. Tinatago nila doon, hindi nila dinadala sa agency mismo. So nakakalusot yun. Then, ito pa dahil nga sa tanong ni Inday if may free wifi ba daw dito sa Hong Kong, so wag kayong mag-alala kasi tulad ko meron yung agency ko, meron silang binigay, hindi naman bigay kasi babayaran mo, na Hong Kong SIM. So good for 1 month yung load na yan. So ako dati, ang Hong Kong SIM kasi ay hindi tulad sa atin na nakikita agad natin yung number sa labas ng SIM, di ba? Yung sa pinaka balayan niya, kumbaga yung pinaka-cover niya, makikita natin yung SIM card number. So, sa Hong Kong SIM isasalpak mo pa siya, then pag naka-receive ka ng text, yun na yung sasabihin sa'yo yung number ng SIM mo. Pero sa akin that time, ilan kami, ang akin hindi agad naka-receive ng text. Kung hindi inulit-ulit ko pagsalpak, ewan ko bakit hindi naka-receive. Nung nandun na kami sa airport, kinakabahan na ako bakit wala pa akong SIM number. So, inulit-ulit ko lang siya pagsalpak, salpak na naman. So, hanggang nakulitan na siguro, lumabas na, may nag-text na. So, tatandaan nyo yung number nyo yun. Isulat nyo, kung maaari, isulat nyo yung number mo. Then, that time kasi, kailangan namin ng number na pagdating sa Hong Kong airport, kailangan na may Hong Kong number ka, hihingiin kasi nila. So, ang iba naman, ginamit yung number ng broker nila, ganun ang iba. So, ang broker ko yung ang ginamit sa akin kasi yun ay may nakasulat na nasa papel. So, ito pa ang tandaan nyo sa mga, ito ako palpak wala akong alam about dito kung paano gawing roaming ang SIM card ko sa Pinas. Kaya nung pagdating ko dito sa Hong Kong ang Pinas SIM ko ay walang signal. No service na. So, hindi ko na siya talaga nagamit. No service na as in. Pero, nagtataka ako bakit yung aking SIM lang ang ganun nangyari. Yung mga kasabayan ko, yung si Ate Minda, first timer din naman siya, gumana naman yung kanyang number. Gumana naman. Then, hindi ko lang natanong kung ni-roaming niya. Hindi ko kasi yung alam ang roaming. So, kailangan bago kayo mag-flight, ayan, dapat pala mag-load kayo ng 100 or 200. I-text nyo yung roam, big letter on, send to 33. So, meron naman akong nakausap na subscriber natin sa live. Ang kanya naman ay nasa Middle East siya. Niloadan lang niya yung kanyang SIM ng 200, regular load. Hindi na siya nag-text ng ROM, ganito, ganyan. Hindi na siya nag-text. So, until now, okay naman daw yung SIM niya. So, tinanong ko siya, bakit ganun? May dalawa akong nakausap. Same Globe ang mga SIM card nila. So, ang akin kasi TNT. Talk and text yung akin. So, sabi ko, baka ang Globe ang magandang SIM na pang punta dito sa abroad. Kasi, yun, dalawa sila ang nag-comment. Same Globe sila. Okay naman yung kanilang
number. So, akin talk and text, then may nabasa din ako day sa post na nag-text naman daw siya ng roam on Cento 333. Pero, pagdating pa din dito sa Hong Kong, wala pa ring signal. Wala na ding signal. So, sabi ko nga dun, same. Pero ang akin naman, hindi talaga ako nag-text. Wala ding load. Wala din regular load. Kaya siguro ganun. So, kayo, better na mag-text kayo. Huwag niyong kakalimutan. Roam on Cento 333. Ayan. Bago kayo mag-flight or nasa airport pa lang kayo, mag-text na kayo dapat may load. Lagpasan nyo na kahit 200 regular load ang ilagay nyo sa phone nyo, sa SIM card nyo. So, para sure na hindi masira or mawala ng signal yung mga SIM nyo. So, ayan na nga, day. Nung pagdating namin, day, sa Hong Kong airport, day, wag kayong mag-alala kasi yung SIM card natin, pag sinalpak yan, pag naging okay, pag may nag-text ng number mo, matik yan, may load yan na good for 1 month. So, same kami ni Inday ng SIM card. So, SIM yung SIM card niya. So, sa mga nagtatanong pala kung paano mag-load ng SIM card. So, Inday, dahil SIM yung SIM card, bigyan na din kita ng tips. Ako, day, nung pagdating ko dito, nung naubos na ang aking load, nagpa-load ako sa Park and Shop. If ever man na magtanong ka sa amo mo, for sure meron naman yan malapit sa inyo na Park and Shop. Pwede ka magtanong dyan. Or, pwede mo akong kontakin. Ayan. Ako kasi, pag may Alipay ka kasi, day, pwede ka nang mag-load Alipay sa SIM card mo. Pwede ka na mag-load. Ako ngayon, isang beses lang ata ako nag-load na sa Park and Shop kasi wala pa akong Alipay, din wala pa akong ID. So, hindi ako makagawa ng Alipay. So, bumili ako sa Park and Shop ng, din siya, yung, load on lang sa counter lang yun. So, kung may Alipay ka na, yun na din yun ang gamit ko. So, kailangan nyo palang mag-download ng SUSIM apps. May apps siya. So, yung load nyo diretso sa apps din. Yung apps na yun, yung SUSIM apps na yun, meron siya doon na mga naka-promo. Ilagay ko dito sa screen na mga promo na kung gaano, ilang months, ganyan, makikita nyo dyan. So, ito pa, day, dagdag ko na lang din kung ano ba dapat natin ihanda pag nagfa-flight tayo, no? So, syempre, yung gamit natin, dapat yung kaya lang natin bitbitin, day, kasi dito pagdating nyo dito sa Hong Kong, sigurado yan, magpapamedical pa kayo, din mostly dito talaga, day, ay lakad. So, kung wag kayo magdadala ng mabigat, sa backpack din wag mabigat kasi nag-i-x-ray pa tayo pagdating dito. Dugo at x-ray ang medical natin dito. Then, mayroon din ako dati na nabasang post na nagkaroon siya ng problema dahil nagka-scars yung lungs niya daw. So, doon ako naniwala na, kaya pala pinagbabawal ng agency na magdala ng maraming gamit, yung mabigat na backpack. Kasi pwedeng magkaroon ng problema sa pagdating sa medical. So, follow na lang natin yung agency kung ano instruction nila, no? Then, dapat yung mga papilis nyo, huwag nyo ilagay sa luggage, ilagay nyo sa backpack nyo, yung mabilis kunin, in case na hihingiin. Kasi pag ilagay nyo sa luggage yan, hindi nyo yan makukuha agad-agad, di ba? So, kailangan, paglabas nyo kasi ng aeroplano, sarili nyo lang dala nyo, tapos yung hand carry nyo, yung luggage nyo ay hindi nyo pa makukuha until makalabas kayo sa immigration. So, ang iba, day, nagdadala sila ng pasalubong sa broker nila. Pero ako, hindi. Wala ako idea, wala akong alam na kailangan pala. So, nagtaka na lang ako dati nung una kong punta sa agency para magbayad ng 10% at kunin ko yung ID ko, day. Ako yung nilibre ni broker ng tea. Ako yung nilibre, wala akong bitbit. Wala akong bitbit. By no idea ako, day. So,
Nagtataka ako kasi friend kami dati ng ano, ng broker ko sa FB. So, lagi siyang nagpo-post na 'pag may bagong dating or may bumibisita sa kanyang aplikante na may dalang ganito, may dalang ganyan, "Thank you for ganito, thank you." Sabi ko, bakit parang ang daming nagbibigay, ganyan. So, yun pala yung iba talaga nagdadala sila ng dry mango, yung mga ganyan. No idea talaga ako. So, ako naman, sabi ko kasi pagdating ko dito sa mga amo ko, wala din talaga akong dala. Wala, as in kasi yung tira ng pera ko ay 2,000 then pinapalit ko sa Hong Kong sa Manila, pinapalit ko ng Hong Kong money kasi para sa pocket money ko. Ayan, tandaan nyo rin yan. Dapat may pocket money talaga kayo, day. Kasi baka biglaan kayong pa-off. Ako kasi one week hindi, unang linggo ko sa kanila hindi ako pina-off. May inexplain yun si amo sa akin pero hindi ko naintindihan, oo lang ako ng oo. Pero okay lang din sa akin nun kasi wala pa nga din akong alam kung saan ako pupunta 'pag mag-off ako. Hindi ko pa familiar yung lugar, so okay lang sa akin din. Ayun na nga, yung pocket money ko dati ang nabili ko kaagad ay octopus card, 150, worth 150. So 100 ang 100 for the card or yung sa laman, so 150 siya. So, kailangan niyo talaga may pocket money kayo kay hindi lahat ng amo napapautangin ka kasi yung iba pinapautang, ayan, nagkukusa yung amo na mag-advance magbigay para may pang-off, panggastos, pero yung iba talaga wala. So, kailangan ready tayo, no? So, ayan lamang for today's video, day. Kung nagustuhan mo ang video na 'to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!